Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos sa ating po mga memory verses. Talagang ito po yung nagpapalakas sa atin sa araw-araw. So pag wala po tayong baon sa maghapon, so tayo po ay balisa, tayo po ay aligaga, tayo po ay maraming iniisip at kung ano-ano pa. So katulad din ng katawan, pagka wala tayong dala, alam natin wala tayong dala, so ganun din sa ating espiritu. So hindi tayo prepared, hindi ho tayo matibay sa kung paano po natin haharapin ang bawat araw malibang kasama po natin ang Panginoon at alam po natin na kasama natin siya. At ang salita po niya ay ating isinasa puso. So kaya malaking bagay po ulit na magbalik yung ating pong memory verses para tayo po ay paalalahanan sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na talagang ang kaaway po anytime ay maaaring umatake po sa atin. At kung hindi po tayo handa, kung wala po tayong bala, kung walang ammunition, ay talagang sigurado ho ang ating pagkakadapa. So tayo po manlulupaypay, tuluyan pong manghihina sa pananampalataya. But salamat sa Diyos at nandyan po ang kanyang salita. At kung ito po ay ating pinagbubulay-bulayan, ay nagdudulot po ito ng kagalakan, kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Okay? So, purihin po ang ating Panginoon. At ngayon po mga kapatid, ay samahan po ninyo ako sa Aklat ng Roma. So, tayo po ay dadako na sa ating pong exhortation. Samahan niyo po ako. Romans chapter 14. So, actually, ito po ay from verse 1 to verse 12. Pero ang magiging focus po muna natin para po sa gabing ito is from verse 1 to 4. Kaya ito po ay magiging isang series. So ito po ay magiging part 1 po ng ating exhortation, Romans 14 verse 1 to 12. Pero ang akin po munang babasahin is verses 1 to 4. So tingnan po natin sa ating mga Biblia. So ang sabi po dito, "Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. The one who eats is not to regard with contempt the one who doesn't eat, and the one who doesn't eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand." Purihin po ang ating Diyos, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat. At sa oras na ito ay panghawakan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin at lalo na po ng inyong pong tagapagsalita. Ikaw pong mangusap sa pamamagitan ng inyong salita, sa paghahayag po ninyo, Panginoon, at patuloy po ang Santong Espiritu ang magbigay liwanag sa amin sa katotohanan na ito. At ang inyong pong lingkod ay patuloy niyo lamang itago sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang may taas namin, Panginoon. As we reflect on your word, patuloy po namin isa puso ang katotohanan. Wala kaming dapat gawin, kundi sundin lamang ito at ipamuhay kung ano pong naaayon sa iyo pong kalooban. Kaya Panginoon, salamat po. At ikaw lamang ang may taas namin sa gabing ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, mga kapatid, nais ko pong simulan ng ating exhortation po sa isang tanong. And the question is, sino po ang ating ka-MU sa church? So, bakit MU? So, di ba, usually, pag nakarinig po natin yung salitang MU, meaning mutual understanding, is ito'y tumutukoy sa isang magkasintahan o sa isang, kumbaga wala pang label yung kanilang relationship, pero papunta na doon sa pagiging magkasintahan. So, kumbaga prior to their announcement na sila po ay ganap ng magkasintahan o magkatipan, ay sinasabing meron na silang MU or mutual understanding. But I ask a question, sabi po, sino ang ating ka-MU sa church? Okay? So, aside po sa ating Panginoon, because we know that we are in Christ, tayo po ay narito para sa Panginoon. The primary purpose kung bakit tayo po ay dumadalo, nananalangin, nagbubulay ng salita ng Panginoon is
meron tayong kaugnayan sa Panginoon. But aside sa Panginoon, ay sino ba ang dapat nating, kumbaga meron tayong mutual understanding. Kaya ito po yung ating pag-aaralan para po sa gabing ito at sa mga susunod, kung kailan po tayo mabibigyan po ng pagkakataon na bahagi po ng salita ng Diyos. So, ang ating pong pamagat is mutual understanding in the church. O yung pag-uunawaan, hindi lamang ng isang Kristiyano, so kundi ito po ay mutual. So, ibig sabihin, sa isa't isa ho ay nagkakaroon po tayo ng pagkakaunawaan. So, the concept of having a mutual understanding in the church is different from the common meaning of it, na kung saan ito po ay applied sa tao at sa isang lalaki at sa isang babae. Ano po? And there's already a relationship existing between them because of Christ. So, yung konsepto ho ng pagkakaroon po ng pagkakaunawaan ng isa't isa sa loob po ng iglesia ay una, dahil po tayo ay isa kay Kristo. Tayo po ay may isang relasyon kay Kristo. Ngunit, ang kakaroon po ng understanding sa ating fellow na mananampalataya takes much of ourselves. So, hindi po ito katulad ng ating understanding kung nagkaroon po tayo o meron tayong katipan o kasintahan o karelasyon. So, iba ho yung understanding na meron po tayo bilang Kristiyano para sa ating kapwa Kristiyano. So, sabi nga, it's on a different level. Hindi ho basta-basta ho ang pag-unawa na kailangan po natin ibigay sa ating kapatid sa Panginoon. So, maaaring somehow, may pagkakataon na tayo po ay masaktan ng ating kapatid o maaaring tayo naman ang hindi natin sinasadya ay makapanakit ng ating kapatid dahil po sa ating opinyon, dahil po sa ating pag-uugali o sa ating mga kilos. So, dito po pinapatunayan na bagamat tayo po ay isa kay Kristo, ay meron din po tayong pagkakaiba-iba. So, tinatawag po nating differences or diversity. Ano po? In a way na tayo po ay magkakaiba po ng pamilya na pinanggalingan, magkakaiba po tayo ng apelyido, magkakaiba po tayo ng kinalakihang pagpapalaki ng ating mga magulang, subalit iisa po ang kaligtasan na ipinagkaloob po sa atin. Iisa po ang patutuo natin bilang isang Kristiyano. And the very important thing here is this. They are saved in Christ like we are. So ang panghawakan po natin sa katotohanan iyan is tayo po ay iisa kay Kristo, yamang sila din po ay kay Kristo. So yamang sila iniligtas ng Panginoon at tayo iniligtas ng Panginoon, there's no way, sabi nga, there's no reason para tayo po ay hindi magbigay ng ating pangunawa sa ating kapwa Kristiyano. Okay? So, they lead us in a way that they should be admonished for their weaknesses. So, dito ho pinatutunayan na sila ay kinakailangan nila tayo sapagkat nangangailangan po sila ng pagpapaalala. Nangangailangan po sila ng pagtuturo. Maaaring tayo pong gamitin ng Panginoon upang sila ay lumago at mas magpatuloy sa paglilingkod at sa pananampalataya. At kailangan din natin sila, we need them in a way that they are God's servants that will help us to fulfill our calling. So maaaring sila po, na bagamat may pagkakataong tayo po ay nasasaktan, subalit maaaring sila din po ay gamitin ng Panginoon sa atin upang may sakatuparan po natin ang pagtawag ng Panginoon sa atin. So doon po natin makikita that even sa pagkakaroon po ng kapwa natin Kristiyano na iba ho ang tinatawag nating kanilang level ng kanilang pagkaunawa sa katotohanan ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin na hindi natin sila dapat kilalanin at tanggapin. Yamang tayo po ay minsan ding tinanggap ng Panginoon. At tayo po ay tinanggap ng Panginoon, that's why tayo po ay narito sa gawain. Amen? So yun po ang idea mga kapatid, that's why there must be a mutual understanding in the church. So meron po tayong tatlong katotohanan and from verse
1 hanggang verse 4, actually po, it talks about your acceptance. So there are 3 important words to remember para mapanatili po natin ang mutual understanding na ito sa loob ng iglesia. Number 1 is your acceptance. Number 2 is your conviction. And number 3 is your accountability. So, 3 salita na mahalaga para mapanatili po natin ang pag-uunawaan sa loob ng iglesia. Una, ang pagtanggap natin sa ating kapwa Kristiyano. Ikalawa, ay ang ating conscience o yung ating conviction upang hindi matisod ang ating kapatid sa Panginoon. At ang pangatlo is accountability, na sila po ay pananagutan natin sa Panginoon. Okay? So first, ito po yung magiging focus po muna natin is from verses 1 to 4, and that is acceptance or your acceptance. At hinati po natin yan sa 3 katotohanan. So number 1 is the meaning. So ano po ang kahulugan ng acceptance na dapat nating gawin sa ating kapwa mananampalataya? Because here, we know that Book of Romans talks about church. So ito po yung bahagi na kung saan ay paano i-appropriate ng church yung katotohanan patungkol sa church, patungkol sa isang Kristiyano. So that's why that is from chapter 12 hanggang chapter 16. So kung ang Romans po, kung titingnan po natin siya sa mas malaking viewpoint o sa mas malawak na viewpoint is chapters 1 to 11. So that is yung tinatawag nating katotohanan o yung theology ng church or ng pagiging isang church. Okay? And from chapter 12 to chapter 16, so ito yung tinatawag po nating practical na bahagi ng pagiging church. And dito po sa chapter 14 hanggang chapter 15, mapapansin po natin na ito po is tumutukoy sa application ng ating relasyon sa ating kapwa mananampalataya bilang tayo po ay inibig ni Kristo. So, paano po natin i-exhibit yung pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon? So, atin po itong ipakita at iparamdam sa ating kapwa mananampalataya. Kaya dito po number 1 is acceptance. And first, we're going to tackle the meaning of acceptance. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtanggap na dapat natin gawin sa ating kapatid? Yamang sila iniligtas ng Panginoon, kagaya po ng pagliligtas sa atin. So verse 1, now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. So first, brothers and sisters, accept, sabi dito, the one who is weak in faith. So doon po natin makikita, mga kapatid, that ang church ay maaaring mayroong 2 classification ng mga Kristiyano po sa loob ng church. So yung una is yung tinatawag nating strong, and second is weak. So may malakas, may mahina. So ano po yung idea ng sinasabi ditong strong? At sino naman dito yung weak? So, kailangan din po nating ma-define kung sino-sino po ito. Kasi, meron pong, ang interpretation po, pag sinabing strong is mature. Meron din pong ang interpretation po dun sa weak is carnal or immature. So, meron pong spiritual and carnal. Pero ano po yung idea, mga kapatid, na makikita po natin? So, mamaya, titingnan po natin. But by the way, sabi nga, ang una mo natin tingnan or titingnan is yung salitang accept. So, strong Christians should accept weak Christians. So, as commanded by Apostle Paul, dito po sa text, ang unang magpakita ng pagtanggap is yung mga malakas, sa mga mahihina, sa pananampalataya. And kung titingnan po natin sa Greek, is, ang connotation po is a personal and willing acceptance of another person. So this is not only simply you accept a person, nandyan ang presence niya, and you accept him, pero yung level of acceptance na ipinapakita mo dito, o sa kanya, is on a personal and from
Sabi nga, mula sa iyong kalooban. So hindi lang basta verbally sinasabi mo, oh welcome, my brother in Christ. Oh welcome, sister. So hindi ho yun lamang yung idea ng acceptance na sinasabi po dito. It connotes a personal and willing acceptance. Bukal sa puso at personal mo siyang tinatanggap. Dahil meron ka ding relasyon sa Kanya. Siya'y kapatid mo sa Panginoon. Kaya pag tayo po ay papasok ko sa bahay panambahan, ganun ba ang ating damdamin para sa ating kapwa, mananampalataya? Wala tayong pagtatangi sa kahit sino man sa atin. Pagdating sa pagtanggap, lahat ay tinatanggap natin, kagaya ng pagtanggap na ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. So again, it says, a personal and willing acceptance of another person. So ginamit din po ang salitang ito, yung Greek word na ginamit. So this is proslambano in Acts chapter 28 verse 2. So kung familiar po tayo dito po sa bahaging ito, ito po ay yung mga Maltese, yung mga taga-Malta na tumanggap kina Apostle Paul. So it talks about the pagan people of Malta receiving Paul and his companions. So tinanggap nila si Pablo at ang kanyang mga kasamahan sa isla. At hindi lang ho basta tinanggap ng mga taga-Malta si Pablo at ang kanyang mga kasamahan, they showed extraordinary kindness. Dahil malamig nung panahon na yon, sila ho ay nagsiga. Nag-provide sila ng apoy, nag-provide sila ng bagay na para mainitan ho sina Pablo. Ano po? And kung makikita po nating mabuti, kung ang mga pagano ho ay merong sense ng pagtanggap sa mga kagaya po ni Apostle Paul na mga lingkod ng Panginoon, what is the point of rejecting a weak believer? Or what is the sense of not accepting your fellow believer in Christ? Kung siya man ay mahina sa pananampalataya, kung marami pa siyang dapat mapag-aralan, kung marami pa siyang dapat matutunan sa kanyang pagiging Kristiyano. So what is the sense of not accepting that person? Kaya mga kapatid, sabi diyan, accept the one who is weak in faith. So ito po yung individual o tao na kasama natin sa church na dapat nating unang pakitaan ng pagtanggap. So first is the person to accept the one who is weak in faith. So ano po ang ibig sabihin ng weak in faith dito? So titingnan po natin, ang sabi diyan, it has a definite article in the original. So yung salitang faith po dito is meron pong definite article. So kaya ang ibig sabihin po nito, the weak ones here is those who have not yet fully grasped the truth of the gospel. They knew that the gospel talks about Christ. They knew that the gospel is the gospel of God's grace. But they were still on the stage or on the situation na hindi pa nila ganap na naunawaan na ang kanilang mga nakagisnan ay wala ng kinalaman at wala ng epekto sa kanilang pananampalataya. So ito po yung tinatawag na weak in faith. So kaya kung titignan po natin sa Greek word is, ang mas angkop is weak in the faith. Pero hindi po ibig sabihin weak in the faith, ang kanilang kaligtasan po ay palaisipan or ang kaligtasan po ay hindi tiyak. Kasi ang addressee dito, maliwanag, is mga ligtas. Pero meron pong malakas at meron pong mahina. Pero in the issue of salvation, sila po'y parehong ligtas. Ang kaibahan lang po doon sa mga weak na tinatawag, hindi pa nila ganap na unawaan o na nauunawaan yung katotohanan patungkol sa kanilang kaligtasan o yung background patungkol po sa kanilang kaligtasan, unlike doon sa mga strong sa pananampalataya. So yun po mga kapatid ang ibig sabihin niyan. Kaya sabi dito,
first accept the one or accept those who are weak in faith because they need admonishment and encouragement, instruction from the stronger ones. Kaya magre-reflect ho yung ating level ng ating pagkakilala sa Diyos. Kung paano po natin pinakikisalamuha o pinakikisalamuha, ano ba ang word yun? O pinakikisamahan yung ating kapatid na alam nating nangangailangan ng lakas sa pananampalataya. So doon po magre-reflect. Kung ang tingin natin mahina sa pananampalataya, hindi natin pinakikisamahan ng mabuti, di ba? So, anong ibig sabihin? Ikaw ba talaga strong sa pananampalataya? Dahil ang strong ho, nasabi dyan, first, tinatanggap niya ang mga mahihina sa pananampalataya. Kaya, they need the stronger ones admonishment and encouragement. So, ang isa-isip ng mga malakas, sila'y nangangailangan ng pagkalinga at pagtuturo, pagpapaalala. Okay? And also, the purpose of accepting is not for the purpose of passing judgment on his opinions. So that is the purpose of accepting the weak ones in faith. Okay? Not of passing judgment on his opinions. Accepting them should be free of any acts of judgment. So, tinatanggap natin sila na wala tayong panghuhusga sa kanila. Kaya angkop din po yung bawal ang judgmental sa loob ng church. Dahil isa lang ho ang hukom sa church. At sino po? Ang Panginoon. Remember in the book of James chapter 2, there is only one lawgiver and judge. Meron lang isang tagapaghatid o nagbigay ng kautusan at hukom. May isang hukom at ito'y walang iba kundi ang Panginoon. So again, the purpose of accepting the weak ones in faith is to not, sabi dito, of passing or not to pass judgment sa kanyang opinion. Kasi ang weak na ito is para sa kanya ay meron pa ring value yung kanyang pagtupad doon sa kanyang kinagisnan. So that is yung observances mula doon sa Jewish tradition. Yung pagkain ng ipinagbabawal, yung pag-observe ng araw na para sa kanya ay dapat niyang i-observe, pero hindi na po. Sabi dito, at wala na itong epekto pa sa kanyang kaligtasan. Kaya sabi diyan, sa halip na husgahan siya sa kanyang opinion o sa kanyang stand patungkol doon, tanggapin. Okay? So yun po yung unang makikita po natin. So accept the one who is weak in faith, not for the purpose of passing judgment. Hindi natin husgahan kung sino man, ang iniligtas ng Panginoon. In verse 2, one person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. The one who eats is not to regard with contempt the one who doesn't eat, and the one who doesn't eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. So next is the manner of acceptance. So, papaano ang pagtanggap na dapat nating gagawin sa mga mahihina at ang mga mahihina sa mga malalakas sa pananampalataya. So first, ano po sabi dito sa verse 3? The one who eats is not to regard with contempt the one who doesn't. So it talks about the stronger to the weaker. Ano dapat ang gagawin ng mas malakas at doon sa mahihina? Do not regard them with contempt.
Alam niyo po, yung salitang contempt, mga kapatid, is not only disrespect. Hindi lang na siya bastusin mo. Ano ho? Kundi ang ibig sabihin po ng contempt dyan is to regard him as worthless or nothing. Ituring mo siyang walang kwenta. Ituring mo siyang outcast. Kagaya ng mga Pharisees sa mga nasa labas ng Judaismo. So, ganun po yung idea na sinasabi dyan, regarding them with contempt. Okay? So, first, ano yung hindi dapat gawin ng isang matatag o ng isang malakas sa mahina? Regard him or regard the weak person with contempt. Dahil sa kanyang opinion o dahil sa kanyang kahinaan. And the one who doesn't eat, yung hindi kumakain, so ito yung mahina, is not to judge the one who eats. So, ibig sabihin, huwag husgahan ng mahina ang malakas sa pananampalataya. Dahil ang sinasabi po dito is, yung salitang judge ho is to accuse him of committing a heinous crime. So yung salitang judge, ang ibig sabihin niya is to accuse someone of committing a heinous crime. Kaya hindi ho talaga po pwedeng akusahan natin ang ating kapatid sa Panginoon ng kung ano-ano. At sensitibo ho ang salita ng Diyos pagdating dyan. Dahil dyan po nag-uumpisa ang tinatawag nating paninirang puri. Dyan po nag-uumpisa ang pagkasira o ang pagdibisyon o pagkahati ng iglesia. Kaya kung tayo mismo simulan, sabi nga sa atin mismo magsimula ang hindi natin pagtanggap sa ating kapatid sa Panginoon. So, tayo ba'y nagko-contribute doon sa pagkakaisa ng church? Ito ba'y contribution doon sa pagkakaisa ng iglesia? Yamang tayo iisa sa Panginoon. Di ba? Remember, kung titignan po natin dito po sa preceding, ano po sabi dito sa chapter 13? In verse 8, owe nothing to anyone except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. For this you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and if there's any other commandment, it is summed up in the saying, you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. If you love your neighbor, then you fulfill the law. Because the law that we have from Christ is the law of love. Okay? So ito po yung makikita natin, mga kapatid. Hindi na ho isa dito kung ano ho ang kinabibilangan natin. Kung ano ang seremonyang inoobserbahan natin. Kung ano ang ritual na ating ginagawa taon-taon o buwan-buwan. So sabi dito, tayo po iisa na sa Panginoon, and yamang tayo po iisa sa Panginoon, iisa na rin ang kautusan. At ang kautusan ito ay ang kautusan ng pag-ibig o pagmamahalan. At una nating ipinaparamdam ito sa ating kapwa, mananampalataya. Okay? Kaya the manner of acceptance is not to regard with contempt para doon sa mga malalakas, sa mahihina, at para naman sa mga mahihina, sa malalakas, do not judge. Huwag nating husgahan. Okay? Not to accuse of committing a heinous crime with a sense of separation. Hindi ho natin dapat isipin kung ano ho
ang gusto nating gawin para mapatalsik o mapaalis ang gusto nating mapaalis sa loob ng katawan ng Panginoon. Hindi ho yan kaisipan ng isang tunay na mananampalataya. Ang nais ng Panginoon sa atin, palawakin natin ang ating kaunawaan dahil iisa ang ating kaligtasan. Iisa ang ating patutuo patungkol sa biyaya ng Panginoon. Meron mang mahina at meron mang malakas. Ang malakas ang kakalinga, ang malakas ang tatanggap, ang malakas ang magpapaalala. Ang mahina, pinaalalahanan ding huwag husgahan ang malakas dahil ang kaligtasan natin ay iisa lamang. Amen? Amen. Mga kapatid. So this is acceptance. The first thing. The first word na dapat nating alalahanin in regards to our relationship with each other sa pananampalataya. And as we go through the passage, the idea of accepting Christians is also even applied to the weak in faith. And they should also accept the stronger ones by not judging them. Because in the text, in verse 3, it says, "For God has accepted him." Tinanggap siya ng Panginoon. Mahina man siya, marami man siyang weaknesses, marami man siyang mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Tayo din naman, hindi tayo katanggap-tanggap sa Panginoon before. Di ba? Accept the one. Dahil siya ay sa Panginoon din. At siya ay pag-ukulan natin ng pag-ibig, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon. Okay? And in verse 4, "Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand." So number 4 is the mindset. So the mindset for accepting one another in Christ is that the Lord is the one who sustains to each one of us. The Lord is the one who sustains the power, the wisdom, and our time. Sabi nga, ang panahon, ang karunungan, ang kakayanan ay bunga ng ating kaligtasan. Ito ay mula sa ating Panginoon. Kaya, do not judge. Huwag mong husgahan ang kahit sino na sa Panginoon. "Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls. But he will stand." The will of the Lord is to stand. Ito po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tayo'y tumindig, tayo'y lumago, tayo'y umunawa, tayo'y umibig, at hindi maging pabigat sa gawain ng Panginoon. For the Lord is able to make him stand. It is the Lord, ang Panginoon. Kahit ang malakas sa pananampalataya, ang kalakasan niya ay mula sa Panginoon. We have the same source. We have only one source. And that is the Lord. Kaya mga kapatid, ang ating bahagi sa church, ang ating obligasyon po sa church ay hindi lamang sa pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi lamang ang ating pagkatawag mula sa Panginoon ay kung paano natin may babahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron din tayong obligasyon pagdating sa loob ng iglesia. Hindi lang ang obligasyon natin ay sa labas. Meron din tayong obligasyon sa loob. At ang obligasyon natin sa loob, tanggapin, unawain, mahalin ang isa't isa. Malakas man o mahina sa pananampalataya. Amen? Amen. Again, acceptance is a must. Mahalaga po na ating ipamuhay, isagawa ang bagay na ito para sa katitibay ng gawain ng Panginoon. So 1 Corinthians chapter 4. Dito po tayo magtatapos. 1 Corinthians chapter 4 verses 3 to 5 says,
But to me, it is a very small thing that I may be examined by you or by any human court. In fact, I do not even examine myself. For I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted, but the one who examines me is the Lord. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of men's hearts, and then each man's praise will come to him from God. So this is also a reminder para sa atin na there's the Lord. Sabi nga, only the Lord examines. Ang Diyos lang po ang sumusuri. At ang Diyos din po ang humuhusga. Kaya huwag nating husgahan ang sino mang na kay Kristo din. Ang ipairal natin, ang pairalin natin ay pagtanggap, pagmamahal, pagtuturo, pagpapaalala kung paano po tayo binigyan po ng Panginoon ng kakayanan at ng pagkakataon para may sagawa ang lahat ng ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Salamat po sa mga reminders mula sa iyo that first and foremost here is to accept those who are weak in faith. Hindi po namin itigil ang aming obligasyon sa isang bahagi lamang ng ministeryo, kundi ministeryo din kung paano po namin uunawain ang mga kasama namin sa loob ng iglesia. Kung paano po namin patuloy na panghawakan ang kaligtasan na hindi po nagiging dahilan upang magkaroon po kami ng conflict or hindi pagkakaunawaan, Panginoon, sa amin pong kapatid sa pananampalataya. Kaya tulungan niyo po kami na ma-overcome po ang mga bagay na dala po namin sa buhay na amin lamang po mailapat ito na naayon po sa iyong kalooban at patuloy po namin pairalin ang kaligtasan at ang bunga nito. At ito'y walang iba kundi ang pag-ibig mula sa iyo. Salamat pong muli. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay.